No? Breaking news. May breaking news si Jason Saho, mga kababayan. AKA Boss Ngalbu. AKA 2x2. Oh, sige. Kung sino makakasagot, kung ano ang ibig sabihin ng 2x2, papasahan ko ng 2 pisong GCash. O, sige. Sino ang makakasagot ng kung ano ang ibig sabihin ng 2x2? Dito kay Boss Ngalbu. Sige, hintayin ko yung sagot nyo. Kung sino ang makasagot, papasahan ko ng 2 piso sa GCash. Malaki ho yan, mga kababayan. Kaya mag-unahan ho kayo. Kaya mag-unahan kayo. O, Jason sa kapapasok lang daw po. Lang yato si kabayan ko, kapatid ko, aka Boy Pangil. Sabi ni Shiro Kansaki, 2 ngipin sa taas, 2 ngipin sa baba. O, may breaking news daw po. Kapapasok lang. Ayan na, Jason sa, no? Makikita nyo naman po si Jason sa at malalaman yung si Jason sa po talaga yan kapag pumakintab ang ulo. O, ayan. Kapapasok lang na balita. The Judicial and Bar Council, JBC, has disqualified Justice Secretary Boying Remulla from the Ombudsman race, citing a pending case that bars his eligibility. Ayan po ang balita ni Dos Ngalbus, mga bossing. No? Disqualified daw po kasi si Secretary Boying Remulla gusto pong maging ombudsman, mga kababayan. At sabi nga nito, hindi pa din ako nawawalan ng pag-asa na matanggap yung aking aplikasyon bilang ombudsman ho, mga kababayan. At ang papalitan ho si Martires ho, mga bossing, na appointee ni dating Pangulong Duterte na muntik nang sumubok na makialam po dito sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Kasi daw po ipinapatawag yung kampo ni Inday Sara Duterte para magpaliwanag doon sa usapin ng impeachment. Diyos ko, naramdaman po ng mamamayang Pilipino, nako, style lang yan ng sasabihin, wala naman kaming nakita na problema sa kampo ng vice-presidente. Kaya wala, hindi dapat matuloy ang impeachment. Alam nyo naman yung mga ganyang style. Tapos kokopyahin ng mga senador. No? Kokopyahin. Tingnan nyo, sabi ng ombudsman. Kagaya ho ng ginagawa ng Senado. Kinokopya po nila yung sinabi ng Supreme Court na unconstitutional. Hindi ho tayo dyan. Hindi po tayo magsasalita po na hindi tayo naniniwala sa sinabi ng impeachment. Baka patawag po tayo niyan. Mukha pong ang nakikita ko sa pagkakaintindi ko, kapag ka ikaw hindi ka approve o hindi okay sa iyo o salungat ka doon sa sinabi ng Supreme Court, ipapatawag ka nila kagaya nila Heydarian, kagaya nila si Heydarian, sino pa ba yung dalawa? Yung si Percy. Tsaka sino pa ba yung isa? Ayan, nakalimutan ko, pakilagay na lang sa comment section. Mag-ingat tayong mga Pilipino kay Sara Escudero, Bongo at Bato sa lahat ng 19 senador ng Hudas. China ang nag-uutos sa kanila para masakop nila ang buong Pilipinas para maging komunista tayo. Sabi naman ni Ginger Cat, 2 seat apart ang ipin ni Sonsa. Grabe ka naman. Parang ang nakita ko doon, 5 ngipin ang pagitan bago magkaroon ng kapitbahay. Diba? Tuloy natin. Ayan daw po kapapasok lang na balita, ang Judicial Bar Council has disqualified Justice Secretary Boying Remulla from ombudsman race, citing a pending case that bars his eligibility. Balita ko naman ay hihirit pa si Secretary Remulla na masali sa mga pagpipilian o maisingit ang pangalan niya sa short list na ipapadala sa Pangulo. Kumbaga ipipilit daw po dahil nasa kapangyarihan si Secretary Boying Remulla. Mga kababayan, ngayon naman po dumaan sa ating newsfeed, mga boss Chipamo sir, eto po, balita ng balita, Supreme Court, Republic of the Philippines. Sabi po dito, hinggil sa ombudsman application ni Boying Remulla in response
to some of your queries on whether the JBC disqualified SOJ Remulla from the ombudsman position, the Judicial and Bar Council has not yet commenced the vetting process as the official list of applicants under consideration has yet to be published. Ibig sabihin po ba nito, nagpe-fake news na naman si Sonsa? Ibig sabihin po ba niyan, nagpe-fake news na naman si Sonsa? Kasi minsan na pong ginawa ni Sonsa yan, mga kababayan Minsan na po yan, ginawa ni Dos Ngalbus mga bossing, ni Boss Ngalbu. Dati naman kay Kibuloy. Ang ipinamumukha niya sa mamamayang Pilipino, acquitted na po si Kibuloy doon sa Estados Unidos. Pero hindi po, binigyan ng mas mababang sentensya yung isa sa alipores ni Kibuloy kasi nga nakipagtulungan na no sa Estados Unidos. Kumbaga, ibinuko na si Buloyski yung mga marriage na ginagawa nila para makapag-stay doon, o yung mga alipores ni Kibuloy, isiniwala to yun nung kasamahan ni Buloyski. Kaya ang sabi ng Estados Unidos, sige, bibigyan ka namin ng mas mababang kaparusahan. Pero ang palabas ni Sonsa is si Buloyski daw po yung pinababa o yung hinatulan na acquitted na mga kababayan. Puro kalokohan to. Sayang to si Sonsa. Yung Mel and J, mga boss chipamo, sir, naku po, tinitingala dati yan. Ngayon, si Mel Chanco na lang Siguro kung makakapagsalita si Mel Chanco dito kay Jay Sonsa, tatanungin niya yan. Ang sasabihin is, partner. Kasi partner ang tawagan nila niyan Partner, ano nangyari sa inyo? Bakit ganyan ka na? Bakit puro fake news niya ang ibinabalita mo? Sabi ni Kill Fake News 247, hello baby loves. Mark Ramos, why ang pogi mo? Sana mapansin mo ang comment ko. Ikaw naman? Inuuto mo ako, Salamat po. Ayan, nakita na natin yung comment po. Ang galawang DDS po, ganito na lang ng ganito, mga kababayan. Pagpapakalat ng fake news, para kunyari ipamukha sa mamamayang Pilipino. Nako, tingnan mo, si Boying Remulla talagang ipinipilit yung kanyang sarili para maging ombudsman. Sayang yung 1 million hindi ako naniniwala diyan, Ma'am Janet Kaluwag. Sayang yung 1 million na sahod ni Sonsa pag di siya gumawa ng bagong fake news. Gumagawa ng fake news, pero yung 1 million, hindi ako naniniwala dyan. Bakit to? 1 million yung kinikita mo isang buwan, hindi mo maipagawa yung ngipin mo. Lumalabas ka sa seminay. Pagka ngumiti ka, dadalawa. Diba? Ano lang yan? Kumbaga, sila lang yan, mga boss chipamo, sir. Pumunta kayo ng Social Blade. Tumingin kayo doon sa mga vlogger. At tingnan nyo yung mga sinasahod po ng mga vlogger na yan. Sila Sangkay Jan. Okay, maingay na sinabi ko. Si Sangkay Jan, si Boss Mike Cervera. Tingnan mo yung mga mga sinuswel. Huwag nyo sasabihin sinabi ko Tayo-tayo lang. Kaya tingnan nyo, ang kikinis ng mga kutis niyan. Mga sumusweldo ng milyon yan sa YouTube, mga bossing. Ako yata ang pinakamaliit ang sweldo sa YouTube sa sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Eto si Sonsa, 1 milyon, tingnan mo itsura. Diba? Hindi man lang. Magkano pustiso? Siguro 50,000 kahit papaano meron ka na pustiso. Di ba? Hindi, tingin ko nga, meron ng pustiso si Sonsa dahil nung isang beses, mga kababayan, parang may parang may magdo-donate sa kanya ng pustiso na dentista something like that. Baka ngayon makita natin meron na. Sabi ni Ginger Cat, baka 5K lang sweldo ni Jay Sonsa. Pwede.